Pera yung ginawang hagdanan ni Mrs. Whitecat, samantalang si Mrs. Orange Cat libro. Nakatawid na sila kaso biglang naputol yung tulay. Ang ginawa niya ay nilatagan niya ng maraming pera tapos dumaan sila. Samantalang sila Orange Cat nag-isip ano kayang pwedeng gawin namin para daanan. Alam ko na, kumuha ng martilyo at bricks, mami. Pahirapan pero nakatawid naman sila. Kaso sasakay na sana ng bangka, ayoko, sabi ni Mrs. Whitecat. Sumama ka sa akin at maghanap tayo ng malaking barko. Samantalang si Mrs. Orange Cat hindi nila alam nung gagawin sa bangka. Nagbasa muna siya ng libro. Ito pala mami, pamangka, ganito mami. Hindi nila alam na kasakay na ng malaking barko sila White Cat. Kaya lesson learned, mas lamang talaga kapag may pera ka. Ang yaman-yaman nila Mr. and Mrs. Orange Cat. Sagana sa pagkain kaya nangunguha na lang ng pagkain yung kanilang maid. Kaso nahuli siya sa CCTV nitong si Mrs. Orange Cat. Galit. Inuwi niya kasi yung pagkain papunta sa bahay kaya sinundan siya ngayon. Dahil mahirap lang siya tagpi-tagpi yung kanilang bahay at bulok na. Andito na anak yung pagkain na. Kumain na kayo. Alam kong gutom na kayo. Naku, napakalambing na nanay. Napaka-thoughtful sa mga anak. Nakita lahat ni Orange Cat yun kaya umuwi siya. Umiyak siya. Sobrang naawa kasi siya kaya bumili siya ng maraming karne. Hinatid niya sa bahay nila Mrs. White Cat. Tapos ngayon tuwang-tuwa si Mrs. White Cat nagulantang. Hala, ang dami niya. Kaya napaluha na lang sa kabutihan si Mrs. White Cat. Lesson learned, kapag mayaman ka, huwag kayong mang-api sa mahihirap. Nakakita ng punit na damit sa basurahan si Baby White Cat. Inuwi niya at ginupit niya at pinasuot niya sa mama niya. Kaso pinagtatawanan yung mama niya. Pangit ang damit mo. Kaya umiyak siya ngayon kasi wala siyang bagong damit. Dahil kasi mahirap lang sila, walang pera kaya wala din pambili ng bagong damit. Kaya nag-isip si Baby White Cat ano ang gagawin niyang paraan magkaroon ng bagong damit yung kanyang mama. May nakita siyang nagtapo ng mga lumang damit. Kinuha niya agad ito, inuwi sa bahay. Tapos pinag-aralan niya ano yung magandang design para sa damit. Ginawa niya araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan at saka taon-taon hanggang sa magaling na mananahi na siya, nananalo na siya. Pinasuot niya sa mama niya at tuwang-tuwa yung mama niya. Lesson learned kayong mga anak, talagang pasayahin niyo naman magulang ninyo. Naku, binasag ni Baby Orange Cat yung computer. Kaya naman nabugbog siya ng papa niya ngayon. Inarinig yun ni Mami Orange. Lumayas na nga kayo dito, ayoko na sa inyo, maghiwalay na tayo. Naku, pinalayas na, naku po, wala nang matuluyan. Buti may nakita silang lumang bahay kaya dito muna sila nag-stay at natulog. Ikaso kulang ng pera yung mami niya kaya pumasok na sa welding. Dala-dala niya yung kanyang masok na rin sa construction. Nung sumahod na, ayan na, pumunta na at namili na ng damit para sa baby niya. At nagkaroon na rin ng pera na kabili na rin sila ng pagkain. Sila na lang dalawa. Pinaaral niya ito mula elementary, high school at college. After 10 years ito na, nakagraduate na nga. At ngayon yumaman sila samantalang yung papa niya naging pulubi. Lesson learned, totoo ang karma. Nalulong sa cellphone si Mrs. Pinkat. Di na niya namalaya na nabuhusan niya ng mainit na tubig yung anak niya. Ipauwi na yung husband niya, narinig niya yung iyak ng anak niya. Naku, kinuha niya agad sa talanggana. Anong ginawa mo sa anak natin? Cellphone ng cellphone ka dyan. Adik na adik ka sa cellphone. Eh, sinugod na agad na ngayon sa hospital para mabigyan ng lunas. Sabi ng doktor kailangan ng 100 million para sa opera. Kaya umalis agad si Mrs. Pinkat para magtrabaho. Ganon din yung papa niya ngayon si Mr. White Cat. Naghanap din ng trabaho. Kaso ang problema si Mrs. niya hindi na umuwi. At naghanap na rin ng ibang pamilya. Yung kanyang husband na lang naiwan. Kaya ginawa niya yung lahat para ma-safe lang yung kanyang anak. Kaya lesson learned kung mga magulang kayo. Naku, huwag yung pabayaan ng inyong mga anak. Huwag maadik sa cellphone. Buhay construction si White Cat. Nalaglag siya sa building.